mundo talagang totally mawasak. Yan ang prophecy na bago dumating ang panahon, ang dakilang pagparito ng ating Panginoon, meron pong magaganap na tinatawag na Great and Terrible Day. Talagang, Kasi bin para pastor sa Peter chapter 30 verse 7, dili klaro dito. The heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in stores and served unto fire against the day of judgment and perdition of the ungodly. Yan. Connection yan. Talagang nakalaan ang lupa, ang sanglibutan ngayon sa pamamagitan ng apoy. Yan. Kaya, ang mga anak ng Diyos ay talagang ginigising. Ito na ang panahon para magising ang mga anak ng Diyos sa ating kapanahunan. Dahil napakalapit na po ang panahon. Dahil kung ang ating pag-uusapan ang mga tanda, alam na po natin, nasaksihan na po natin, nakita natin ng ating mga mata ang mga tanda na sinabi ng ating Panginoon sa makatuwid nung nakaraan ng ating pag-aaral. Kunting panahon na lamang ang mga natitira sa atin. Kaya nga, gusto ko po na ang bawat isa sa atin magkaroon muli tayo ng kabigatan. Everybody say praise the Lord. Hindi lamang masiyahan tayo na tayo po ay isa sa maging mapalad na makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero ang kalooban at ang misyon ng Panginoon, hindi niya nais na meron pong mapahamak, kundi ang lahat sana, bakit may sana? Maligtas. Pero dahil ang tao, binigyan po ng Panginoon ng sariling kalooban, ang pagpapasya. Isa po sa iginagalang ng Diyos ang tinatawag na free will moral agent, yung ating sariling kalooban na pagpapasya. Bakit po? Ang tanong po tayo, bakit po na binigyan po tayo ng free will, kalayaan ng ating Panginoon? Dahil kung hindi niya bibigyan ng kalayaan ang tao, katulad po sa nangyari kay Noah, lahat ng may buhay nilipol, maliban na lamang sa isang pamilya na preserve. Sa isang pamilya lang, ilang kaluluwa yun? 7. Hindi, 8 kaluluwa lamang ang na-preserve sa buong sanlibutan. Hallelujah! Now, nais ng ating Panginoon, yes. Yung kalayaan na yan, na-recall ko, yung kalayaan na yan, na ipinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yan din po ang magbibigay sa Kanya ng tunay na kaligayahan. Bakit? Ayaw po ng Panginoon na kaya lamang makasama niya sa kanyang kaharian dahil sa pamamagitan ng kanyang kontrol, sa kanyang kagustuhan. Walang kalayaan ang tao. Gusto kong malaman mo ito. Ano po? Kaya mas ninagaling pa ng Panginoon na may matirang 8 kaluluwa kahit sa lahat ng mga tao na ayaw namang sumunod sa Kanya. Kaya yung kalayaan ni Noah at ng kanyang mga anak at ng asawa ng kanyang mga anak, doon naging lubos ang kaligayahan ng Diyos. Palagpagan muna natin ang Panginoon. Bakit?
naging lubos ang kaligayahan ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, kung hindi nasiyahan ang Panginoon, wala ng tao na yun. Wala nang henerasyon na darating pa. Kung hindi natuwa ang Panginoon, dahil sa obedience, naging masunurin ang pamilya ni Noah, kaya mga kapatid, ano ang resulta? Nasiyahan ang Panginoon, kaya ipinagpatuloy niya pa ang buhay ng tao. At hanggang sa ngayon, tayo po ay isa sa naging mapalad dahil kabilang po tayo na nagaligtas kay Noah. Dahil sa panahon ngayon, tayo ay binukod ng Diyos, tayo ay tinawag ng Diyos, tayo ay binigyan ng misyon ng Diyos, katulad kay Noah. Amen? Upang pagdating ng panahon, mga kapatid, ang mga tao, kung ayaw ding sumunod, ayaw tumalima sa kalooban ng ating Panginoon, wala nang madahilan pa ang tao. At wala na tayong maging sagutin pa. Everybody say praise the Lord. Amen. Kaya gusto kong ipaano sa inyo mga kapatid, ipaalam sa inyo na kung saan ang muling pagparito ng ating Panginoon, halos magkakatulad po sa panahon ni Noah. Ngayon, mas lalo po tayong mapalad dahil nalaman na po natin kung ano po ang buhay ng mga tao noon at kung paano sana ang lahat ay maligtas. Dahil gumawa ng daong pagkalaki-laki ng daong lahat inanyayahan. Can you imagine? Gumugol si Noah ng 120, 120 years sa tinatawag na pangangaral. Kaya kung ginunaw man, kung pinatay man ng Diyos ang mga tao noon, makatuwiran ba siya sa kanyang ginawa? Makatuwiran! Amen? Eh bakit? Dahil binigyan niya po ang tao ng sapat na panahon. Amen? Sapat na panahon. Hindi ginawa ng Panginoon mga kapatid, kaagad-agad, sinatulan niya, sinunog niya, pinatay ng mga tao. Hindi. Mahabang panahon ang ipinagkaloob ng Panginoon. Yet, dahil sa kalayaan ng tao, ginusto ng tao ang kanilang sariling kalooban, ang sariling kanilang pagpapasya, at hindi nila sinunod ang ating Panginoon. Kaya yun ang dahilan na wala nang nakakapagpigil sa hatol ng Diyos. Kaya nalipol sila. Oh, amen. Ay ngayon, ito ngayon, dahil mga kapatid, dahil nasiyahan ang Panginoon, kahit sa 8 kaluluwa lang, at hanggang ngayon, inabot natin ang biyayang yan, amen? Buhay na buhay tayo, pero wala na si Noah upang mangaral, katulad nung sinabi ko sa inyo nung nakaraan, wala na rin ang ating Panginoon. At yung mga hinubog ng Panginoon sa 3 taon at kalahati, ang mga apostol na iniwanan niya ng kanyang ebanghelyo para ang tao ay maligtas, patay na rin sila lahat. Wala nang natira. Ngayon mga kapatid, hindi pa natapos ang misyon at plano ng Diyos sa sangkatauhan. Narito pa tayo. Palapakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah! Narito pa tayo mga kapatid. Ang ibig sabihin, ikaw at ako, huwag nating isipin mga kapatid, na binigyan tayo ng pabigat o kaya gusto ng Panginoon na magdusa, mag-sacrifice tayo. Hindi po. Privilege po natin ito. Everybody say privilege. Isang malaking pribilyo mga kapatid na ikaw ay tinawag, na ikaw ay gamitin kasangkapan, parang ikaw ay inahingkulad kay Noe. Tayo ang mga modern Noe. Kaya tandaan natin yan. Meron pong inatang ang Panginoon sa ating balikat. Kaya ang Ezekiel, ito ang ating bagabigyan ng diin para magising po tayo mga kapatid sa katotohanan kung bakit ikaw at ako ay pinili, tinawag ng ating Panginoon sa tinatawag na banal na layunin. Hallelujah! Kanina, binasa natin ang Ezekiel chapter 2.
1, 2, 3, 4. 4 na talata lang ito. Pero mga kapag-expound natin ang 4 na talatang ito, maraming oras ang mauubos. Pero gusto ko lamang ipaliwanag sa inyo ng maayos para ma-absorb natin, maunawaan natin kung ano nga ba talaga ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Palagpagan muna natin. Now, ang sabi sa verse 4 kanina, ang mga anak ay walang galang at mapagmatigas na loob. Hindi basta-basta ang mga ugali ng mga bata, hindi basta-basta ang mga ugali ng taong mga kapatid. Pero, huwag tayong ma-discourage. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Sa mga taong masasama, sa mga taong hindi magagandang ugali, sa mga taong malayo sa paglilingkod sa Panginoon, ano ang sinabi ng Panginoon? Sinusugo kita sa kanila. At iyong sabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Sino mga kapatid ang nag-utos sa atin? Sino ang nagsabi sa atin na dapat yung mga taong wala ng pag-asa, yung mga taong masasama, yung mga taong hindi magandang ugali, yung mga taong hindi marunong sumunod sa kalooban ng Panginoon, ikaw na nakakaalam ng katotohanan, ikaw na nakaalam ng salita ng Diyos, ikaw ang pinili at sinugo. Sino ang nagsugo? Ang makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Hindi po basta-basta ang nagsugo sa atin. Hindi po tao, hindi po hari, hindi po presidente. Pag sinabi ng hari, walang sinumang pwedeng lumabag. Kailangan sundin dahil ang sinumang sumuway, patay. Pero ang nagsugo sa atin ngayon, dapat tayong makinig. Bakit buksan natin yung ating kaisipan, ang ating puso ngayon, kung sino ang nagsugo sa atin. Dahil kung hindi natin alam kung sino ang nag-back up sa iyo, kung sino nagsugo sa atin, baka ordinaryo lang. Baka kapwa kayo mapahamak. Baka walang power yan. Paano ka sumunod kung walang power? Pero dapat nating ilagay sa ating mga puso't kaisipan ngayon na ang nagsugo sa atin, napuntahan, sabihin, sila man ay mapahimagsi, sila man matitigas ang ulo, sila man ang may masasama, ngunit ang komisyon ng Diyos sa mga anak o sa mga manampalataya, sinusugo ko kayo. Sabi ng Panginoon, ituloy natin, verse 5. Yung mga Bible ninyo, ito lang 3 talata ang ating bigyan ng buhay sa ating Sunday School. Ezekiel chapter 2, verses 4 to 7. 4, 5, 6, and 7. Okay. Para maunawaan po natin ang ating misyon sa harapan ng Panginoon. Okay, verse 5. And they whether they will hear or whether they will forbear, for they are a religious house, it shall know that there hath been a prophet among them. Okay, makinig tayo mabuti. Sino ang nagsugo sa atin? Sige, sumagot na kayo. Sino ang nagsugo sa atin? Ang Diyos. Tao? Oh. Sino ang nagsugo sa atin? Panginoon, ang Diyos. Hindi tao, ha? Dahil kung tao, pwede pa tayo mag-react. Pero sinong nagsugo? Panginoon. Diyos! Ang makapangyarihang Diyos. Sinong Diyos? Ang gumawa ng langit at ng lupa at nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Siya ang nagsugo.
Ngayon, dahil siya po ang nag-utos sa atin, kahit sino pa yan, everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hindi tayo dapat matakot, mga kapatid. Ang problema kasi, merong takot sa ating puso at mayroong pang problema, walang burden, walang kabigatan. Yan ay isa din sa problema. Bahala ka muda, mind your own business. Ha? Sige lang ng inyo kasi giyon, malang ako. Kung wala tayong pakialam, wala tayong damdamin katulad ng damdamin ng Panginoon, ay talagang mapapahamak ang mga tao. Kaya sabi ng Bible, without vision, people perish. Kung wala daw pagitayin, hindi mo nakikita. Ha? Wala kang pagitayin na kung ang taong masama, mamaya makikita natin dito, kung ang taong masama, ang taong hindi nakakalam sa salita ng Diyos, ang taong hindi nakakalam sa kalooban ng Panginoon. Anong mangyayari kung wala kang kabigatan, wala kang vision, mapapahamak? Tuluyan silang hahatulan ng Panginoon. Ikaw ang ginawa, tayo ang ginawang tagapagligtas. Everybody say praise the Lord. Ngayon, eto, hindi tayo dapat na-intimidate. Hindi tayo dapat matakot. Hindi dapat tayo mag-alinlangan. Dahil alam natin kung sino nag-utos sa atin. Amen. Ha? Di ba nakalakas ng loob, mga kapatid, ng mga tao masasama dahil may backup sila, may connection sila? Kaya ang lakas ng loob nila. Kung ang mga tao niyan, masyadong malalakas ang loob na ang may backup sila, kanya parehas din natin kapwa-tao. Pero kung ilagay natin sa ating isip kung sino nag-utos, kung sino may backup sa atin, yung may-ari ng buhay ng lahat ng tao. Praise the Lord. Yan ang dapat nating isipin. Kaya kapag ganun ang mindset natin, pag nagising tayo sa katotohanan, hindi pala tao ang nag-utos sa atin. Ang nag-utos, makapangyarihang Diyos. Anong gagawin ko? Ito ang sabi ng Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Verse 5, binasa kanina. At sila, sa didinggin man nila, o sa itatakwil man nila. O kita nyo, anong obligasyon? Ano ang tungkulin? Ano ang gustong nais ng Diyos na gawin natin? Sabihin mo lang! Right. Amen. Tanggapin nila o hindi, sabihin mo! Amen. Praise the Lord. Amen? Yan ang mabigat. Sabihin mo! Kung didigin man o hindi, kahit nasa huwag kang matakot sa kanila, mapanghimagsik sila, masasama. Ang may utos sa iyo, ang Diyos na gumawa sa kanila, ang Diyos na nagbigay sa kanila ng buhay, ang Diyos na gumawa sa ating lahat. Huwag kang matakot. Sabihin mo lang! Amen. Hallelujah. Yan problema, mga kapatid. Kaya ganun ang nangyayari. Alam niyo po, huwag na natin amin nung nakaraan. Pero magsimula tayo ngayon. Kung ganun ang ating mindset, kung ganun ang ating damdamin, hindi ako naniniwala na itong upuan ito laging bakante. Right. Amen. Walang bakanting upuan. So, kulang itong building na ito. Right. Amen. Pero kung hindi natin, mga kapatid ko, bigyan ng tinatawag pagpapahalaga ang mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon, manatili tayong ganito. Pero, ano ang sabi sa Lamentation chapter 2, verses 22 and 23? Kaya hindi tayo nalipol dahil sa habag, sa awa ng Diyos. Magpasalamat tayo. Amen. Bakit hindi tayo nalipol? Dahil habag pang Panginoon, at ito pang maganda. Ang sabi niya, every morning, great is thy faithfulness. Bawat umaga may pag-asa. Right. Bawat umaga, mga kapatid, huwag mo nang limunin ang kahapon. Ito's forever gone. Wala na yung yesterday. Hindi na yung kailanman magbabalik. At
Ano ngayon? Sa araw na ito, ano ang iyong napakinggan? Dahil ang ating napakinggan sa araw na ito ang magbabago ng ating perspective. Ito ang magbabago ng ating pananaw. Ito ang magbabago ng ating damdamin. Ito ang magbabago ng ating nakikita. Hindi ako naniniwala, mga kapatid, na ganito lang tayo. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng mensahe. Amen. Ano ang mensahe niya? Sa dinigin man nila o hindi. Pero alalahanin po natin, mga kapatid, na ang salita ng Diyos kapag sinabi mo na may pananampalataya, na may kabigatan, na may pagmamahal, may power yan. Amen. Ano ang sabi ng Isaiah chapter 55? Ang sabi ng Isaiah chapter 55, kung papaano ang islaw, ang sigaw, ay pailang lang, at ito'y magiging ulan, at ito'y didilig sa mga halaman, at ito'y magpapatubo. Ganun ang aking mga salita na lumabas sa aking bibig, hindi lalabas na walang bunga, hindi lalabas na hindi mangyayari ang kagustuhan ng Panginoon. Ang problema lamang, mga kapatid, kung ikay may pag-alinlangan. Kung ang problema lamang, mga kapatid, iniisip mo kasi, ano kayong mapapala ko? Anong pakinamang? Sino ay ang nag-utos sa akin? Pero kung maintindihan natin, ang nag-utos sa atin, ang may-ari ng langit at ng lupa, at siya din ang may kagustuhan na ang lahat ay maligtas, pero sino ang kanyang gagamitin pa? Tapos na ang kanyang misyon. Pinakita niya na, tingnan niyo ang pinakita ng Panginoon. Kahit 3.5 years lang siyang ministry, pero na-turn upside down niya ang sanlibutan. 3.5 years, just imagine, kaunting panahon lang. Pero mga kapatid, ang kaisipan ng tao ay nagbago, nag-iba ang pananaw ng mga tao. Sa 3.5 years lang, na kanyang halimbawang ipinakita, kahit pa sila pagpapatayin, hindi sila sumuko. Kahit na sila'y sunugin, hindi nila itinakwil ang Panginoon. Bakit? Dahil sa ipinakita ng Panginoon na halimbawa sa loob ng 3.5 years, pinagpapatay sila ng napaka-kahindik-hindik na uri ng kamatayan, pero hindi nila kailanman itinakwil ang Diyos. Kaya nga ang isang elder sa church, si Polycarp, sabi ni Polycarp, 86 years have I served the Lord, and He did nothing to me but good. How could I deny my Lord and my God? Yan, mga kapatid, ang dapat na magiging mindset at damdamin natin. 86 anyos na ako, wala akong nakita na gumawa ang Diyos ng masama sa akin. Bakit ko siya itatwa? Bakit ko siya i-deny? Bakit ko siya itakwil? Na alam niya, mga kapatid, 86 years have I served the Lord. Alam niya na sigurado ang kanyang kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Namatay man ang kanyang physical, sinulog man ang kanyang katawan dahil sa Ebanghelyo, dahil sa pagpapatotoo, mga kapatid, na sana ang mga taong kanyang pinagpakitaan ng halimbawa ay madala sa ating Panginoon. Kaya walang kaduda-duda dahil sa kanyang ipinakita, mga kapatid, na halimbawa maging sa kamatayan, maraming nangaligtas. Hallelujah. Praise the Lord. So, yung complacency at yung relax, yung itong tinatawag kampante, mga kapatid. Kaya, kailangan gisingin natin ang ating mga kaluluwa ngayon. Ang lahat ng gising magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Okay. So, ano ang sabi? Ito pa. Sa dinigin Manila o sa itatakwil. Sapagkat sila'y mapanghimagsik na sambahayan. Gayon man, ito pakinggan nyo. Gayon man ay matatalastas nila na nagkaroon ng propeta sa gitna nila. Ito ang maganda, mga kapatid. Okay, kahit na gaano kasama ang environment, ang komunidad, kahit ang kanilang mga ugali, kahit ang kanilang buhay, ay hindi po
sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Pero anong sabi ng Panginoon? Sabihin mo sa kanila aking mga salita. Iyon ang command ng Panginoon. Sabihin mo ang aking mga salita sa kanila. Ngayon kahit man sila, mga masasama, malalaman nila, alam nila, na mayroong propeta. Ito mga kapatid, apply natin sa personal natin na tunay na buhay. Dito sa ating lugar, saan man tayo naroon. Ito ang mga kapatid. Baga, itong katotohanan ito na sinabi sa verse 4 na kahit na sila ay mga masasama, sabihin mo lang, ngayon, sa didingdib ba nila o hindi? Ang maganda doon, halimbawa, sa ating siyudad, saan na tayo naroon mga kapatid? Dapat malaman nila na mayroong anak ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Lord. Malaman nila na, taliwas yung ginagawa natin. Talagang mali pala itong ating buhay. Malaman nila na ikaw ay nasa katotohanan. Malaman nila na ikaw anak ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya sinabi dito mga kapatid, kahit na sila ay mapagkimagsik, sabihin mo lang ang aking mga salita, at sila gayon ay nalalaman nila o nakakaalam sila na merong tao dyan na nakakaalam ng landas ng buhay, na may tao dyan na mag-guide sa atin patungo sa kaharian ng Diyos. Ngayon kung nagsalita ka mga kapatid, back up sa power ng Panginoon, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Right. Amen. Walang matigas na bato sa salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos tulad ng martilyo, maso para durugin ang bato. Kaya, pag nagsalita ka, magising ngayon ang nasa paligid. May proseta pala dyan. At nalaman nila ang katotohanan. Who knows? Ano ang sabi ng Biblia? Ihasik mo ang aking salita sa umaga. At huwag mong ipagkait, huwag mong itigil ang iyong mga kamay sa paghasik sa tanghal. O kaya sa hapon, o kaya sa gabi. Dahil hindi mo ikaalam kung alin ang tutubo. Baka naman, kapwa tutubo. Hallelujah. Amen? Lord. Ngayon, matasama na sila. Hindi nga tama ka lang ginagawa. Hindi nga laalam ang landas ng Diyos. Ikaw ang ginawa sa gitna nila. Ikaw ang sinugo ng Panginoon. Doon mga kapatid, kailangan magsalita ka. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hindi mo pwede mga kapatid na guni-guni lang, isipin mo lang. Hindi sila magkaroon ng pananampalataya, not unless. Romans chapter 10 verse 17. Faith cometh by hearing, and hearing from the word of God. Saan ang gagaling ang pananampalataya? Mga kapatid, sa pamamagitan ng pakikinig. Amen. Ngayon, paano ma-convert ang tao? Hindi sa kagalingan mo. Hindi mga kapatid, sa edukasyon mo, kung sino kang tao, ang makapagliligtas sa tao, ang dinala mong salita ng Diyos. Hindi ka pumunta ron, sabihin mo ang salita mo, walang power yan. Pero sabihin mo ang salita ng Diyos. Amen. Yan, dyan ang gagaling ang pananampalataya. Bakit? Ano ba ang salita ng Diyos? Quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Makapangyarihan. Ang salita ng Diyos buhay. Ang salita ng Diyos may power at madaling kumilala. Grabe. Sa mga isip at mga haka ng puso, kaso-kasuan at ang utak, alam, discern.
Kaya powerful ang salita ng Diyos. Kaya saan ang gagaling ang pananampalataya? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ang komisyon ng Panginoon, ang panawagan ng Panginoon, speak the word! Yes. Amen. Amen. Ngayon, tutuloy natin. Verse 6. Ito na. Medyo makukonsensya na tayo ngayon. Verse 6. Sige lang, chapter 2, verse 6 na ngayon. Sige. And Sige. the Son of Man, be not afraid of them. Oh. Neither be afraid of their words. Though braves and thorns be with thee, and thou dost dwell among scorpions, be not afraid of their words, nor be dismayed at their looks, though they be a rebellious house. O, tingnan nyo mga kapatid. Ha? Itong verse 6, ito na ngayon. Nangungusap ang Panginoon direktamente. Personal ang pakipag-ugnayan ng Panginoon sa iyo at sa akin. Anong sabi niya? Anak ng tao. Di ba anak ng tao tayo? Ha? Sinong anak ng tao? Amen. Sa mga kapatid, dahil tayo anak ng tao, tayo ang pinatungkulan, tayo ang tinukoy, tayo ang tinutumbok ng Diyos. Tayo ang inasahan ng Diyos na ikaw o tao, magsalita ka! Ha? Ngayon, ito ngayon. Sino ang nag-utos sa atin? Uli. Sino ang nag-utos? Sige, sumagot kayo. Sino ang nag-utos? Ang Diyos. Huwag lang kayong tumahimik kasi sinabi ko sa inyo, speak the word. Kasi kung tahimik lang kayo, mga kapatid, hindi talaga ano yan. Kumbaga sa ano, hindi magkaroon ng talagang pananampalataya doon sa iniisip mo. Pero pag ibinuka mo, diyan ang gagaling ang pananampalataya. Everybody say praise the Lord. Kaya mga kapatid, hindi lang sapat na magmuni-muni tayo. Pag sinabihan tayong magsalita ka. Dahil diyan ang gagaling ang pananampalataya. Praise God. Ngayon, ang sabi rito, sino nag-utos? Diyos ha? Wala nang alinlangan, hindi hari. Walang sino mang tao na binigyan ng karapatan na magsalita, mga kapatid, para ikay utusan. Ang nag-utos ay ang Diyos. Amen. Ngayon, ano ang sinabi niya? Ikaw, anak ng tao, huwag kang matakot sa kanila! Amen. Yan ang tandaan natin, mga kapatid. Bakit sino ba sila? Tao lang sa katulad natin. Yes. Ako, nakakatakot. Professional yan. Naku, wala akong kaano natapos. Naku, ano bang dala mo? Yung salita mo, yung profesyon mo? Hindi naman Ang dala mo, salita niya. Amen. Amen? Salita niya. Kahit isang verse lang yan. Basta sabihin mo yung salita na yan. May power yan. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa kanila. Ayan. Kaya pag wala na yung takot, mga kapatid, sa puso natin, at alam natin na ang Diyos ay hindi po nagbigay ng espiritu ng pagkatakot, kundi ng kapangyarihan. 2 Timothy chapter, 2 Timothy chapter, 2:7, God hath not given us the spirit of fear, but of love, and of power, and of sound mind. Grabe. Yung nag-utos sa ating mga kapatid, hindi pala tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Ano ang ibinigay ng Diyos sa atin? Pag-ibig. Dahil mga kapatid, kung pag-ibig, mga kapatid, nakikita mo ang iyong kapwa. Kung alam mo na kung hindi sila mapagsabihan o mapagsalitaan ng salita ng Diyos, patuloy lang sila sa kanilang ginagawa na akala nila, yung marami pong napahamak sa akala. Akala nila, mga kapatid, maliligtas sila. Akala nila makapasok sila sa kaharian ng Diyos. Dahil, puro na lang akala, mga kapatid. Pero, kung
nakita mong kanilang kalagay at may pagmamahal ka, yan ay binigay ng Diyos pag-ibig. Everybody say pag-ibig. Pag-ibig. Kasi kung walang pag-ibig, mga kapatid, hindi ka marunong magmalasakit. Hindi ka marunong mag-sacrifice. Pero kung naisip mo, teka, hindi ka kaibig-ibig, pero minahal ka ng Diyos. Minahal tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya gusto ng Panginoon, kung papaano ka pinatawad, kung papaano ka iniligtas ng Panginoon, kung papaano nagmahal ang Panginoon, sa iyo dapat extend mo rin, ipakita mo rin ang iyong pagmamahal sa kapwa. Sa paanong paraan? Sabihin mo ang aking mga salita. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag kang matakot sa kanila dahil ang ibinigay ko sa iyo hindi espiritu ng pagkatakot, Amen. kundi ang katapangan, kundi ang kahusayan, kundi ang tinatawag na kapangyarihan. Aba, grabe palang nag-utos sa atin. Hindi niya tayo, mga kapatid, inutusan para ipahiya. Ang problema lang, mga kapatid, nag-alinlangan tayo sa ating kakayahan at kung sino nag-utos sa atin. Kaya yan ang dahilan na hindi tayo makapagbuka ng bibig. Yan ang dahilan, ang tagal-tagal mo na sa isang lugar, hindi pa lang kilala, may propeta pala dyan, may Christian pala dyan, may tao pala dyan ng Diyos, dahil hindi ka nagsalita. Amen? Amen. Praise God. Ngayon, ay pastor, hindi pa naman ako equip, hindi ko pa kabisado. Okay, sige, excuse. Hindi mo kabisado. Pero alam po ba ninyo? Ito ang message sa atin, sa bawat isa sa atin. Walang exempted dito. Halimbawa, palagay natin, wala ka pang ganap na knowledge sa salita ng Panginoon, pero hindi nyo baga alam? Ano ang sabi ni Apostol Pablo? We are the living epistle sin. We are the living epistle sin by all men. Ibig sabihin, tayo daw ay mga buhay na ebanghelyo. Tayo daw, yung buhay natin, kahit hindi ka magsalita, ngunit maayos, ingatan mo ang iyong buhay. Katulad halimbawa lang, paglinggo talagang mayroon silang transaksyon, mayroon silang paglinggo. Hindi kanila masumpungan kung saang lugar. Masumpungan kanila sa church. Sabi nila, kahit napakahalagang transaksyon ito. Pero, yung taong yan, kung gusto mo siyang hanapin, ating ka ng simbahan. Pumunta ka sa simbahan, makita mo yung taong yan. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Pero ang nangyayari sa atin, kung saan yung mga okasyon, kung saan yung mga recreation, kung saan yung mga excursion, kung saan yung may mga important activities, special occasion, andoon yan, tiyak yan, tingnan mo doon sa buwan, sa London Beach, andoon yan, mapinpoint yan, saan mga kasiyan, andoon yan. Okay, paano na ba? Basa mga kapatid, na ito pala yung living epistles. Hindi! Right. Bakit? Wala tayong paninindigan sa salita ng Panginoon. Linggong-linggo, pirmi na lang excuses mga kapatid. Ay naku, may punta ka pasigilan. Ang pastor naman, pasigilan. Dahil kung ako'y pastor mga kapatid, na may nahinang loob, inatake na ako sa puso. Akong pastor, sa tagal natin, kung ang aking validation, kung naghingi ako ng validation sa inyo, at ang iniisip ko mga kapatid, kung ang aking isip mga kapatid, kung dadalhin ko lang ang lahat ng ninyo, at iyan ay aking didibdibin, wala na si pastor sa lahat. Pero, mga kapatid, naghihintay ako ng tamang panahon. Hindi ako sumuko. Baka sabihin mo, grabe naman, kahambog naman ang pastor sa loob. Hindi lang, tingnan mo, dito pa rin ako.
Oh, ilang-ilan lang. Sa Sunday school ako. Minsan, Brother Ed, andyan, dalawa lang. Fight man lang. Eh dahil sabihin ko na, mawawala ang aking konsentrasyon, mawawala ang aking kuhaan mga kapatid. Ako, kung ang aking hinahanap, ako, ang ganda pa naman ng message ko ngayon. Pero paano dalawa? Ay, hindi ko na ito yung message. Naku, nag-prepare pa naman ako. Naku, yung gusto kong tao, wala naman dito. Ay, nagkakapanhina talaga. Nagkakawalang gana. Pero hindi ko ginawa mga kapatid. Hallelujah. Ha? Hindi ako nagpapadala sa aking emosyon. Pero ngayon, may boldness ako, may katapangan ako na kung ibahin natin ang ating mindset, yung ating pag-iisip, ibahin natin ang ating estilo ng ating pamumuhay na tumayo tayo mga kapatid sa prinsipyo ng Panginoon. Nako, aywan mo lang. Ano ang mangyayari? Kahit na sila, sabi nga, kahit sila ay mapanghibagsik, kahit sila ay masasama, kahit ano pa ang kanilang batasan, kahit ano pa ang kanilang buhay, may power ang Panginoon para bigyan sila ng pag-asa. May power ang salita ng Panginoon para sila ay maligtas. May power ang salita ng Panginoon para sila ay magbago. Amen. Praise the Lord. Darating na lang ang Panginoon, mga kapatid, nakatikom ang mga bibig. Bahala ka mo na. Basta akon. Akon lang. Bahala na ako sa akon. Mind your own business. Bahala ka mo na. Okay lang, bahala ka mo na. Pero ano ngayon? Kinukonsensya tayo ngayon ng salita ng Panginoon. Na ang sabi ng salita ng Panginoon, kahit masasabaya, sabihin mo lang. Diligin mo. Sa diligin lang o hindi, sabihin mo lang. Para magising sila. Ay, may Christian pala dyan. Aba, may anak ng Diyos pala dyan. Aba, may propeta pala dyan. At least sila, mga kapatid, magkaroon ng awareness. Sa panahon ng grabing matinding problema, grabing pangangailangan, baka lumapit siya sa inyo. Dahil nakita niya na ito talagang karapat-dapat na ang nakita ko sa buhay niya, makakatulong ito sa akin. Ay di ngayon, yun pala ang paraan kahit matigas ang ulo niya. Kahit ang batasan niya, hindi makakaon sa ido. Pero sige lang, ipakita mo lang na ayaw. Amen. Amen? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ngayon, ano sabi? Eto, itutuloy natin. Ikaw, anak ng tao, huwag kang matakot sa kanila o matakot man sa kanilang mga salita. Grabe ang mga buyayaw. Puto kutsinta. Daw hindi na nalutang malason ako. Ay, daw hindi ko lupan. Hindi ka mapintuhan. Kahit anong kanilang mga salita, dahil connected ka doon. Amen. Meron kang relasyon doon. Hindi ka malalason. Sa kanilang mga buyayaw, sa kanilang mga hindi magandang salita. Ay, di na ako makatuda. Ay, hindi ka mabuyayaw na. Ay, naku, guba ka espiritu ko. Dahil hindi mo alam kung ano ang iyong kalagayan, ang iyong katayuan. Pero kung alam mo pala, anak ka ng Diyos, hindi ka tagalupa. Amen. Hindi ka pansamantala ka lang dito. Baka mga kapatid, lilipat na tayo dito. Grabe ang pagsisisi mo. Hindi ba may mga namamatay? Diba? Grabe ang pagsisisi ng namatayan. Dahil nung buhay pa, hindi na ipinakita ang nararapat na ipakita talaga. Pero nung namatay na, mga kapatid, nako, gustong ibalik ang, gustong makabawi. Pero wala na eh. Pero hindi tayo mga kapatid na define ay wala na ako. Wala. Forgive yourself. Mayroon ka pang magagawa dahil buhay ka pa. Right. Hindi mo nagawa, samahan mo sa buhay. Gawin mo sa iba. Amen. At maluoy ang Ginoo sa imo. Ang Ginoo, mag-bless sa imo. Amen. Hallelujah. Ngayon, ano ang sabi? Malupit ito mga kapatid. Huwag kang matakot. Yan ang sabi ng makapangyarihang Diyos. Huwag kang matakot sa kanilang salita. Effect yan. Amen. Kapag ikaw mga kapatid ko, mayroong intimate relationship sa Diyos. Okay, para matapos natin ito mga kapatid, bilis-bilisan ko. Praise God. Ngayon, at bagaman ikaw, bagaman maging mga dawag
at mga tinik ang kasama mo, at bagaman ikaw ay tumahan sa mga alakdan, huwag kang matakot sa kanilang mga salita o manlupaypay man dahil sa kanilang tingin, bagaman sila'y mapanghimagsik na sanglibutan. Nakita niyo mga kapatid. Hindi basta-basta. Kaya nga, kailangan natin mga kapatid na magpakapuno tayo ng Espiritu, ng kapangyarihan ng Panginoon. Para sa gayon, pag humarap tayo sa kanila mga kapatid, hindi na po tayo matatakot, hindi na po tayo maapektuhan, kahit gaano pa yan sasabihin nila. Alam mo mga kapatid, sabi nila huwag kang matakot sa kanila, o matakot man sa kanilang tingin. Ito yan, lalo-lalo na. Ang iyong kausap, ang iyong pinuntahan, ang iyong kaharap, may sinasabi sa buhay. Merong sabihin natin, nakaangat sa buhay. Alam mo, pag tumitig yan mga kapatid, titigan ka mula ulo hanggang pa. Sino ka? Titigan ka. Tapos ang mga mata nila. Tapos ikaw mga kapatid, nanginginig ka na sa takot. May sasabihin ka, huwag na lang. Ikaw, sa tingin pa lang, naku, hindi tayo ubra dyan. Wala! Sino nagutos sa iyo? Ulitin natin. Diyos! Anong sinabi? Salitain mo ang aking mga salita. Sinong kaharap mo? Matatapang. Sinong kaharap mo? Profesional. Sinong kaharap mo? Mga mayayaman. Ang tanong ng Panginoon, may kaluluwa yan, wala. Pag may kaluluwa, mga kapatid, yan ang dapat natin maging mindset. Amen. Maging nasa puso. Pag may kaluluwa ang tao, walang sinisino-sino. Bahala kung didibin lang hindi. Ligtas na ang iyong kaluluwa. Wala ka nang sagutin. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Isang verse na lang mga kapatid para matapos tayo. Ngayon, eto na. Verse 7, pakibasa. And thou shalt speak my words unto them, whether they will hear or whether they will forbear, for they are most tribulous. Amen. So, ito mga kapatid na paguli. Now, ulitin ko. Parang anuhin natin, i-review natin. Unang-una mga kapatid, dapat magkaroon tayo ng buong paniniwala sa Panginoon. Amen. Na ang Panginoon, mga kapatid, makapangyarihan sa lahat, siyang nagsalita, siyang nagutos sa atin. Kaya kung ganun po ang ating maging kaisipan, tayo man, sabi nga, ikaw man, kahit ang kasama mo, mga tinik, ay grabe, hindi ka talaga komportable, tinik, sige na, makatagal ka, tinik ang kasama mo, hindi basta-basta mga kapatid, kahit tumahan ka pa sa mga alakdan, di ba ang alakdan poisonous? Amen. Nakakamatay? Pero sabihin na, anong sabi ng Panginoon? Kahit tumahan ka pa sa gitna ng mga alakdan. Amen. Kahit sino pa ang iyong kausap, sino pa ang iyong kaharap, sino pa ang iyong masasabing, kung sino man ang iyong na-encounter, ang nilagay natin sa isip. Ito ang last verse. Sabi, iyong sasalitain ang aking mga salita sa kanila, sa didinggin o sa itatakwil man, sapagkat sila'y totoong mapanghimagsik, rebellious, matindi mga kapatid, pero ikaw na anak ng Diyos, ikaw na sinugo ng Panginoon, ikaw na inutusan ng Panginoon, hallelujah, na ikaw
ay binakapan ng pag-ibig. God has given you the spirit of power, love, and sound mind. Merong tinatawag mga kapatid, magandang espiritu, magandang ugali, merong tinatawag na pagmamahal, merong tinatawag na pagmamalasakit. Hallelujah. Then, kahit na sila ay totoong mapaghimagsik, kahit sila ay napakasama, later on, by the power of God and by the power of His Word, ang tendency, mga kapatid, marami nang nangyari, marami nang nagpapatotoo na dati-rati ang buhay nila makasalanan, lahat na ng kasalanan. Sabi sa Isaiah, pulang-pula, batingkad na pula, parang hindi natanggapin sa impyerno, hindi natanggapin sa bilangguan dahil sa kasalanan kanilang ginawa. Pero take note, walang pinaka mabigat na kasalanan kaysa mabigat, kaysa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Na ibig sabihin, mga kapatid, pag sabihin mo ang kanyang mga salita, ang taong masasabi natin napakasama, posibleng magbago. Ang taong akala natin hindi na maliligtas dahil sa kanyang kasamaan, may pag-asa pa rin siyang maligtas dahil sa mga salita ng Panginoon na sinabi mo. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Nawa mga kapatid, yung ating napag-aralan ngayon, ilagay natin sa isipan natin. Paniwalaan natin ang sinabi ng ating Panginoon. And of course, ito rin po ang naging challenge sa atin. Kung hindi ka man marunong magsalita, ayusin natin ang ating mga batasan. Ayusin natin ang mga ugali natin. Right. Ayusin natin ang pananalita natin. Hallelujah. Ayusin natin ang ating mga kilos. Dahil tayo ang buhay na ebanghelyo. Amen. Yan ang isipin natin. Kaya naman nalalayo tuloy, yung mga taong wala ng pag-asa dahil ikaw ang nagiging dahilan, dahil para hindi sila magsusumika, para hindi sila makalapit sa Panginoon. Ay ito nga na parang lampas na sa langit, pero tingnan mo naman ang ugali, tingnan mo naman ang mga ginagawa. Makonsensya tayo mga kapatid. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Right. Hallelujah. Binigyan tayo kunting panahon na lamang. Kaya yung mga batasan natin, mga kapatid, ayusin na natin. May panahon pa! Hoy! Mayroon pang panahon! Amen! At ulitin ko, hindi tayo na-define kung ano ang mga nagawa natin sa mga nakaraan. Ang importante ngayon. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Kaya Lord. isang desisyon lang, magbago tayo. Mag-desisyon tayo now. Anong identity mo? Anong pagkakilanlan mo? Sabihin mo sa isip, sa utak mo, tanggapin mo, paniwalaan mo, ako'y anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hindi ka basta-basta. Yung title na Son of God, yung title na yan, mas mataas pa yan sa titulo ng Presidente ng Pilipinas. Right. Hallelujah. Yung title na yan, mataas pa yan sa doktor. Hallelujah. Sa lugar, dinayano-yano lang natin, anak ng Diyos, mula ko sini. Aba, bigyan ko kayo example, panghuli. Ang doktor, pag nagkamali, ang doktor, pagka nagkamali, patay ang iyang pasyente. Ang abogado, pagka nagkamali, bilanggo. Amen? Amen. Kita, pag nagkamali, impyerno. Pag hindi natin, mga kapatid ko, sinabi ang katotohanan, impyerno ang pupuntahan. Kaya, bilang anak ng Diyos, everybody say praise the Lord! Praise the Lord. Pinakamataas na titulo na nakuha mo sa ibabaw ng lupa. Kahit doktor ka ba, kahit engineer ka ba, kahit ano pa ang profession mo, pag ikaw anak ng Diyos, higit ka pa sa kanila dahil ang kanilang titulo
Diyos. Just imagine. Kaya yan lang ang gusto kong kuhan mga kapatid. Hallelujah. Kaya mind opener ito. Dapat mga kapatid ko, makonsensya na po tayo. Kahit hindi ka magsalita, ayusin mo lang ang iyong buhay. Amen. Ipakita mo lang mga kapatid na ikaw anak ng Diyos. At tiyak sila ma-influensya na gusto rin nilang maging anak ng Diyos. Pero kung wala sila nakikita liwanag sa inyo, bakit ako pupunta ng liwanag? Madilim rin para ang buhay nila. Ay sama-sama na kami. Pero kung mayroong liwanag dilim, kahit gaano kadilim, kunting liwanag lamang ma-influensya niya. Right. Hallelujah. Tumayo po tayo lahat. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Praise God, praise God, praise God. Amazing grace.